Ganitong breeding sa fried chicken, mas crispy. Alam ko yan ang gusto nyo sa fried chicken na ma-achieve. Yung crispy talaga, yung pagkaluto. Kaya umupo ka dyan at ituturo ko sa iyo kung paano ko niluluto yung mas ma-crispy na fried chicken. Simpleng sangkap lang yung gagamitin natin. Gagamit lang tayo dito, 2 quarter legs. Hihiwain lang natin sa gitna. Magiging 4 yung ating quarter legs. Rektahan na to. Imamarinate na natin yung ating manok. Maglagay muna tayo ng paminta. Bawang 3 piraso. Nakachop na pala yan. Tapos 3 kutsarang patis. Hindi na ako maglalagay ng kahit anumang pampalasa. Kundi patis lang talaga. Pero wag ka, mas malasa yan. Itlog 1 piraso. Pangpakapit mamaya sa ating harina. 4 na pirasong kalamansi. Pipigain lang natin. Harina 4 na kutsara, saka natin hahaluin para kumapit talaga yung mga pampalasa sa ating manok at imamarinate natin yan na mga 30 minutes. Kung nagmamadali man kayo, 20 minutes lang pwede na. Ito yung sikreto kung bakit mas crispy yung ating fried chicken. 4 na kutsarang harina, i-dissolve lang natin sa tubig. Ganyang pagkalapot, pwede na. Saka natin iloloblob yung ating manok na na-marinate sa ating wheat breeding. Siguraduhin lang natin na ma-coat talaga yung ating manok. Yan kasi ang magpapa-crispy sa ating fried chicken. Ang pagpa-fry naman, medium heat muna tayo. Kapag nabaliktad na natin after 10 minutes, saka natin lalakasan. Sana nasundan nyo yung procedure. Napakadali, napakasimple lang yung mga ingredients. Pagkalipas ng 10 minutes, babaliktarin natin. I-continue lang natin yung pagpa-fry another 10 minutes, saka natin lalakasan yung apoy. Pagkalipas ng almost 20 minutes ng pagpa-fry, luto na yung ating fried chicken. Ganyang pagkaluto, ganyang pagka-golden brown, nakakatakam. Second batch na tayo. Kung ano ang ginawa natin sa first batch, ganun din sa second batch. I-fry pa rin natin ng 10 minutes both side. Hindi ko na patatagalin to. Tikiman time na. Napaka-crispy. Tapos juicy. Yan. Try nyo na din to. Masarap.